So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang sinupalpal ni Commodore J. Tariela itong nagmamagaling na si Congressman Rodante Marcoleta. Nagsalita na po itong si Commodore J. Tariela patungkol nga po dito sa ini-issue ni Congressman Rodante Marcoleta na wag daw tayong magpaka-GAGO sa kumodreng walang alam. So, pinapag-resign niya kasi, mga minamahal, itong si Commodore J. Tariela dahil pag hindi niya daw napatunayan, kailangan daw mayroong i-prove itong si J. Tariela dito kay Congressman Marcoleta na sige nga, hanapin mo yung salitang West Philippine Sea. Kapag meron kang nakita dyan, kapag wala kang nakita dyan, mag-resign ka na dahil wala ka namang alam. Okay, mga minamahal, for me okay, sige, sabihin na lang natin na may tama sa utak, Charis. May tama, mga minamahal, itong si Congressman Rodante Marcoleta na wala namang West Philippine Sea sa mapa. Okay, sabihin na lang natin yan na wala namang West Philippine Sea sa mapa. Pero tama ba yun na manggagaling pa mismo sa isang kongresista, mga minamahal, yung salitang wala namang West Philippine Sea at ipapamukha mo sa almost 100 million na Filipino, including na doon, mga minamahal, yung Navy, yung Coast Guard, yung mga nandoon pumuprotekta sa ating maritime rights. Tama ba yun na ipangalandakan mo na wala naman talagang West Philippine Sea? Ang mga gumagamit yan, mga ignorante. Tama ba yun yung ganon? Di ba, syempre, nakakaano yun nakakapanakit ng damdamin, lalo pat unang-una, binubuli na nga tayo ninanakawan na nga tayo ng rights. Hindi mo nga na-call out yung 10-dash line na gawa-gawa ng China Nagaling pa daw sa kanilang mga ninuno, pero na-call out mo itong pangalan ng West Philippine Sea. Syempre masakit yon sa ating armed forces, sa Philippine Navy, sa ating mga Coast Guard, na marinig galing mismo sa isang kongresista yung salitang ganyan, lalo pat, di ba, honorable ka pa man din kung tawagin. Di ba? Tapos manggagaling sa'yo yung mga salitang yan. So, paano natin ipagtatanggol ang ating soberanya kung ikaw mismo pinipin down mo? Di ba? Ang Pilipinas. Nagigets ninyo, mga minamahal? Ito yung sinabi kasi ni Marcoleta, tapos sumagot na dyan si Commodore J. Tariela. Binanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Huwag tayo magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Kung nakikita niya, pamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Sagot ni Tariela, nakasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito sa karapatan natin sa ating EEZ. Tama. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Tanong ni Tariela, paano tayo susuportahan ng buong mundo kung tayo mismo ay minamaliit ang pangalang West Philippine Sea? Tama. Kung tutuusin, wala rin daw issue rito, maliban na lang kay Marcoleta na Tama. gumagawa raw ng problema. Tanong pa ni Tariela kay Marcoleta kung naniniwala naman daw ang kongresista na bahagi ng Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea. Ano raw ba ang dapat na itawag dito? Nauna na rin Tama, mga minamahal. Kung naniniwala, yan yung magandang tanong Diba? Kung naniniwala ka na atin yan, kasi si Marcoleta na din mismo may paglilinaw siya. Nasabi niya kahit sa huling patak ng dugo natin, atin yan. Diba? Kahit hindi mo na pangalanan, atin yan. Pero naniniwala tayo, diba, na atin nga. Tayo yung may rights dyan, may maritime rights na yan. So ano ba dapat yung itawag natin? Sa karagatang yan. Nagigets ninyo, mga minamahal, ano ba dapat yung itawag natin sa karagatang yan? Gets ninyo? Kung naniniwala itong si Congressman Rodante Marcoleta, di ba, mga minamahal, na atin, yung area na yan, ano ba dapat ang itawag natin dyan? Gets ninyo? Continue tayo. Irit si Pangulong Bongbong Marcos na paraan nito ni Marcoleta bilang anyay kandidato para makakuha
ng atensyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Sa madaling sabi, mga minamahal, papansin. Itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin deserve ng ganitong klaseng liderato, ng ganitong klaseng leader, 'di ba? Leader ka pa man din kung tatawagin kapag ikaw ay manalong senador. Hindi mo deserve ang posisyon diyan na makaupo sa Senado dahil unang-una, ikaw na mismo ang lumalaglag, 'di ba, sa bansang Pilipinas. Kita mo, pinagtatanggol niya pa kaysa na lang magsabi ng sorry, 'di ba? Instead humingi ng paumanhin kasi mali yung kanyang ginawa, masyado niyang pinaglalaban eh. O ngayon, ano yung naging resulta? Madaming nagalit sa iyo. 'Di ba? Madaming mga Pilipinong nagalit sa iyo sa ginawa mo. Inatake mo si Jay Tariela pero inatake ka ng sambayan ng Pilipino. Kaya sabi ko sa inyo mga minamahal, no to Manchurian candidate kung siya man ay Manchurian candidate or whatsoever. No to pro-China. Yes, pro-Philippines tayo. Ipaglaban natin ang mamamayang Pilipino. Ipaglaban natin ang ating bayan kahit ano pa mang mangyari. Kasi kahit ako mga minamahal, kung tatanungin niyo ako, Marcoleta or Jay Tariela, syempre dito tayo kay Commodore Jay Tariela. Biruin mo, binubuli tayo ng China. Gumawa sila ng 10-light, hindi mo ma-call out. Pero yung pangalan ng West Philippine Sea na atin yan at kinikilala yan, symbolism yan ng pagiging atin. Tapos parang dinadown mo kami na ignorante lang yung mga tumatawag dyan. Tama ba yun? 'Di ba? Hindi maganda pakinggan mga minamahal na manggagaling pa mismo sa isang kongresista yung mga ganyang salita. Kaya dapat i-abolish yung sagip party list eh. 'Di ba? Wag bigyan ng ng budget. Imagine yun sagip party list, sumasagip, 'di ba? Yung kanilang partido. Pero ewan ko ba dito? Dapat yung mindset ng kahit na sino, Philippine first. 'Di ba? O kahit anong mangyari, Philippine first dapat ang mindset. Kasi kahit ano pa man yung nakasulat diyan, given na may mali tayo, Philippine first pa din dapat yung magiging mindset ng mga Pilipino. 'Di ba? Kasi kahit ano pa man tawag diyan sa West Philippine Sea na yan or sa whatever, Philippine first pa din. Huwag kayong maglalathala ng ganyang salita, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag. Tigilan nyo na yan, mga minamahal, yung kahibangan ninyo na, itong si Marcoleta. Wag nyong iboto yan. Sabi pa nga dito, nag-comment, international community understand us because international community is not short-minded, like a traitor Marcoleta. Dami mong palusot, anong tawag doon? Categorically, China Sea? Kung i-easy nga natin, gumagawa ka ng problema. And in the end, taste your own medicine. Talaga nga namang siya ni nang nagkomento na si John Alex Banares, no to pro-China. 'Di ba? Tama nga naman, maintindihan tayo ng international community na tawag natin dyan West Philippine Sea kasi atin 'yan. 'Di ba? Nakalagay na yan sa PCA ruling, Permanent Court Arbitration, mga minamahal, na atin yan within 200 nautical miles or 370 kilometers within our exclusive economic zone. Declare na atin yan. Meron tayong maritime rights dyan, mga minamahal. And I don't know kung ano yung pinupush through dito ni Congressman Rodante Marcoleta na ignorante daw tumatawag sa West Philippine Sea. Pero atin naman yan. Ano gusto mong itawag natin dyan? Kahit atin yan, China Sea? Ay, matindi, maangas. Ewan ko ba dito kay Congressman? Na-judge something ba? Alright. So, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.